Nababalot ng kontrobersiya ang kasalukuyang administrasyon matapos na umugo ang balitang ilang sa mga general ng Armed Forces of the Philippines o AFP ay di umano'y nakisanib kay dating Pangulong Rodrigo Duterte or FPRRD. Ang isyong ito ay nagdulot ng pangamba sa seguridad ng bansa, lalo at binibigyang kulay ang ugnayan ng dating Pangulo at ilang matataas na opisyal ng militar. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga general at ng mga taong ni Duterte upang talakayin ang mga hakbangin sa hinaharap ng AFP. Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mga panawagan mula sa ilang sektor ng lipunan na nagnanais ng patalsikin sa pwesto si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga grupong ito, lumalabas na nawawalan na ng tiwalang taong bayan sa kasalukuyang liderato dahil sa munay kakulangan sa pagtugon ng mga krisis sa kinakaharap ng bansa. Ang mga nagpo-protesta ay nagsasagawa ng mga rally at kilos protesta na lalong nagpapainit sa tensyon sa pagitan ng administrasyon at ng mga mamamayan. Bagamat may mga ulat ng kaguluhan at tensyon, pinipilit ng Malacanang na magpakita ng kahinahunan. Ayon sa Pangulo na si Kuting, nananatili siyang nakatuon sa kanyang mga plataforma at plano para sa bansa. Patuloy na pinaninindigan ng AFP na sila ay walang kinikilingan at sumusunod sa kanilang mandato na protektahan ang konstitusyon at ang demokrasya ng Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Isip kung ano yung paano ma-implement kagad yung death penalty para kaboom na talaga. Boom, 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 boom. Kaya nga, imbis na yung mga iba sa inyo, senator, ayoko, makukurap lang ako dyan, maya makita. Okay pala to, no? Buti na lang nakinig ako. Ay, liquidation by certification. Putya, 50 million every month, 40 million every month, liquidation. O di syempre, Senator Dado Enrique certified that everything is in order. Pirma. Alika. Chief of Staff, pirmahan mo. Gayahin mo yung pirma mo para meron akong deniability. Hindi ko pirma yan. Pinorge lang ang pirma ko. Ay, nako. Yung sistema natin corrupts. Kaya nga, mas maganda pa nga marami ko naisip na paraan kung paano, pero hindi ko pwede i-discuss dito sa vlog. So, ang gusto ko lang talaga, imbis na yung mga talks about parliamentary courtesy, about this discourse, it's so nakakabilib, nakakabilib that you find one Marcoleta standing up and then hindi sila nag-usap ni Sara. Hindi naman siya supporter ni Sara. Pero kung titingnan nyo, may prinsipyo siya. And sa kanya yung ano lang being a congressman Doon tayo lumagay sa tama. Pero come to think of it, as a citizen, as a taxpayer, as the boss, tayo, as the boss, as the board of directors, the stakeholders, we should demand na kalimutan nyo na yung parliamentary courtesy na yan. Kalimutan nyo na yan. Courtesy para sa taong bayan. Mas mahalaga sa amin. Gusto nyo maging courteous sa presidente at sa vice president? It's a time-honored tradition by the Senate na hindi mo paperapan yung OP. Teka, tama yung argument na the people deserve, tama yung argument ng ibang congressman na si Raulo, the people deserve to know how the money is being spent. Pero PI kayong lahat, anong ginagawa nyo sa Resolution 10? Kaya double standard. Gusto namin, mga kababayan, di ba gusto natin, isang standard lang. Tayo ang masusunod at sila ang magiging courteous sa atin. Sila ang may accountability.
every single centavo. Yun ang standard. We don't care if he is the president or vice president, senator, congressman, or any Tom, Dick, and Harry sa government. What we care is how you are spending our money. Collective taxpayers' money. Pera ng taong bayan yan, hindi lang namin, but also future generations of Filipinos. Affected niyan. So kung nilustay nyo yan, ina nyo lahat. Yung binulsan nyo, ina nyo lahat. Mga hayop kayo. And how do we stop that, mga kababayan? O nga ba? Paano ba? Ako alam ko kung paano. Alam ko kung paano. Tanungin nyo si Colonel Metran. Tanungin nyo si Commander Bukay. Commander Bukay, subscribe muna kayo sa kanya. Commander Bukay, ano yung nasabi ni Supremo na alam mo raw kung paano susolbin? Uy, wag mo sabihin. Baka makulong tayo. Ay, nako. Hindi EJK. Kayo naman inisip nyo, EJK. Hindi, wag EJK. EJK. Wag yung EJK. Ano yan, papatayin nyo lahat ng kurap? Naku, wag naman. Any volunteers? Wag na. Wag ganun. Baka hindi tayo papasukin sa langit eh. Ay, nako. Bakit ba kami nauwi sa ganito? No? Nananahimik na kami, matatanda na kami. Inday Sara, take charge. BP Sara, Inday, take charge. Matatanda na kami. Ikaw, kayang-kaya mo yan. Batang-bata ka. You're a colonel in the reserve force. Pero kung kailangan mo ng tulong, okay lang, tulungan ka namin. Gusto mong linisin? Linisin natin, seriously. You want to be the best president ever? Pwede. Na-insecure na naman to si BBM. Akala niya president ngayon, di ba? 2024, 2025, no? Na-insecure na naman sila eh. 2028, di ba? You'll become president, di ba? Kung tatakbo ka. So, inevitable maging presidente si BP Sara. Okay. So, kunyari, si BP Sara maging presidente, ay, naku, kawawa ka, BBM, mababaong ka sa limot. Kawawa ka. You will be forgotten. Your name will be erased. Marcos, no more. No more. People of the Philippines will strike out your name. Parang yung, sa Egypt, di ba? So it has been decided. So it shall be. Let it be written. Lahat ng pangalan ng Marcos will be stricken off the record. Imagine, Para hindi na sino yun, Marcos? Sino yun? Hindi na alam ng mga bata. Ay, nako. Sinayang mo, BBM, yung pagkakataong binigay sa'yo. Kami nangihinayang, ikaw hindi. Kami nangihinayang. Binigay na pagkakataon sa'yo, sinayang mo. Tatawa-tawa ka pa, hanip. Not a single gun at KOJC. The policemen did not bring a single gun. Mutya hayam. There was no, walang namatay. Hanip, walang namatay. Nasaang mundo kaya siya? Anong planet kaya siya? Philippine SpaceX. Di natin alam kung nasaan siya eh. Wala daw namatay, wala daw human rights violation. Nakaka-stress ang Pilipinas. Okay. So, magbabasa ako. Ayaw kumaba. Ako'y may lakad. Ako'y makikipagkita sa mga commander. Dito sa area. Ano oras na ba? Alas 12. Tama-tama. Maid Mushashi. Good evening, Kap Dato. Thank you. New subscriber here. Mabuhay ka. Oy, thank you. Mga bagong subscriber, Maki. Check out the previous vlogs, yung Pinoy Survivor na mga naunang vlog. Basta Pinoy Survivor, buhay ko yun.
pagka survivors community, reaction yon at saka mga opinion. So ngayon, yung mga ano, hanggang mga vlog, live na lang yan, no? So mamili ka. If you want to, if you want to know me more, simula nung bata ako, kung gaano ko kapilyo, hanggang sa, na, wala lang love life akong kwento eh, no? So, confidential yun eh. Baka magkaiyakan. So, ano lang, yung buhay ko sa kadete, yon marami yon. Buhay ko sa military, buhay ko sa civilian, farmer, mga ganon. So, yung iba, hindi ko, inomit ko yung iba, hindi ko pwedeng ikwento kasi may ano yun eh, mapaplag rin eh. Tsaka may, mga secret na ano yun eh, may mga secret na operation eh, lalo na yung nasa intelligence ako eh. No, hindi ko pwede ikwento yun. Pagka mamatay na ako, siguro magbablog ako and then pagka namatay ako, pwede ko nang ano tawag doon, i-public. Pwede pa lang ganun ang gawin ko, no? Mag-vlog na ako and then naka-private lang lahat. Pero hindi, baka ma-aksidente na public. So, I had my share ng kawalangyaan, ng kamaganan. Magan ako eh, magan. Pagka sinabing magan, maganda. Maganda yung magan is stricto, disciplinarian. Pagka upper class, pagka magan ng plebo, matigas ang ulo. So magan ako upper class na may standard, lagi akong standard. Nagagalit ako pagka nakayuko, nakahukot, hindi straight na ano yung kadete. Pagka magmarcha, nagbe-break yung elbows na gano'n, stricto ako. Naranasan niya ng mga 84, 85, 86 pagkatatanungin nyo when I was their first captain. Every morning, inspection. Saka nakakita, may muta pa kayo, inspection, ano. Manda sa pagsisiyasat. Gano'n ako lagi. Mga kadete ka. Tapos nun tanghali, gano'n din. Underarms, nunmes, underarms. Saka nakakita nun. We took every chance na mahasa yung alignment ng kadete, kaya underarms yung nunmes lagi. Hanip ano. And then, pinapahawak na namin ng espada yung class 84. Imagine. Pinapahawak na namin ng espada para sa evening mess yun. Sa evening mess. Para mabihasa na sila sa espada. Di ba? Kaya nga, alignment, kita mo sa parada eh. Galing eh. Galing, kasi kami nakikita namin yung ano eh, no? Nandun kami. Na nakikita namin yung alignment ng mga kadete. Isipin mo, haba namin. Mas mahaba pa yung naka-ready eyes right nila, yung nag-a-align sila. Kasi 7 kami sa brigade, kasama si Lito Mirasol na Sergeant Major, Regimental Sergeant Major. Ay, naku, kahaba kami. Ang mamagan pa. Bob De La Rey, si Botong Silva, si Kid Florese, si Azul, si Robin Asperilla. Nung una, si Henry Sabared, then naging si Ber Hernandez, tapos nun sino pa ba nakalimutan ko? Brigade. At saka si Tolitz Mirasol. Ang mamagan eh. Ang mamagan namin. Kaya nga, lalo si Blue. Si Blue. Okay din si Blue. So, yun, panoorin niyo yung yung mga eyeball to eyeball with kamatayan, di ba? Lalo na yung mga polis, no? Meron akong ganun episode sa polis, 3 beses yun sa polis, no? Nung pa pala problema ang polis, 1984, 1993, 1995. Nung pa pala problema yung polis. No? Mga SWAT.
Tapos ngayon, 2024, hindi nagbago, ganun pa rin, ano? Oo. Kasi nakita ko, hinataw ng 45 dito, putok yung ulo, no? Hanip yun. Oh. Wala namang Dado Enrique dun sa KOJC na hinamon yung hinanapan ko ng warrant of arrest Utang na niyo, ba't nyo tatangayin yung tao ko? Sabi kong gano'n Dapat nandun ako sa KOJC, no? Ano gagawin nyo? Ano yung warrant of arrest? Wala namang warrant of arrest wala dito yung tao. Anong gawin? Wala namang kay search warrant. Dapat gano'n ang ginawa ko. Kahit general yun O gusto mo tayong dalawa, magbarilan tayo. Aka na baril. Tingin baril. Barilan tayo. Tato ka. Tangin naman, general ka. Yabang-yabang mo mga ganun dapat Gulat yung mga polis noon SWAT 5 sila hinamong ko ng barilan. Ngayon, nasa ano ko yun, nasa vlog ko yun. Tapos, wala akong baril. Hanip yun, Wala akong baril. Pero bilang pa rin ako. Isa! Pagkabilang ko na isa, doon ka naalala, wala akong baril. Oo, doon ka naalala. Hanip yun. Pero quick thinking, Quick thinking. Ang tuli nun Quick thinking nung nangyari. Sabay, bilang pa rin ako ng 2. Hanip. Ang iniisip ko na lang nun, iniisip nila, kukunin ko yung baril ko. Magko-cross draw ko kasi nandito yung bag So, ewan ko kung napansin niya right-handed ako. Lugi ako ron kasi right-handed ako. Nandito yung bag sa kaliwa ako. Ko-cross draw ko ganyan, bubuksan ko ganyan. Tapos nun, pag ganyan ko, more than a second yon siya, quick draw. Nakatapat na yung baril niya dito. Quick draw. Yung holster niya. Sigurado, loaded yon Tapos yung ano niya, 2 magazine dito. Pagkuha niyang ganyan, diretso na yun sa akin. Patay ako. Parang hindi niya alam, wala akong baril. So inisip ko, kunin ko yung baril niya. So imbis na magganyan ako, pagka bilang kong 3, ako pa naman yung bumibilang Tanga nga, pinabilang ako, tanga Sorry. Sorry, yung kilala. Boy pa yun. Baka nakikinig yun. So, susunggaban ko siya. Pagka nandito pa lang yung kamay niya, ipuputo ko na yung gatilyo niya. Tatamaan sigurado yung pelvic bone niya. Sakit nun. Tapos nun, kukunin ko yung baril niya, gaganyan ko siya. Siya ngayon yung shield ko, human shield. And then, bibirahin ko lahat ng kasama niya. 4 pa yung kasama niya. 7 yung bala, gagamitin ko isa. So, may 4, tsaka isa, 5, may 2 pa. So, yung isa, ipuputo ko sa ulo niya. Tapos, ang buto-buto. May magazine pa siya 2. Ganun yung iniisip ko. Pero, buti na lang nakuha sa takot yung isa na lumapit and then, yun nga, magkakabaro daw kami, ba't daw kami nag-aaway. I took the opportunity and then, ayun na, nag-inuman na lang kami, nauwi sa inuman. Hanip yun talaga. Imagine yung sa KOJC, 5,000 na pulis yun, mali Tsaka kung titignan ninyo, ang sarap sanang kuhanin yun, enkwentruhin yun kung tutusin. Buti na, ang babait ng KOJC, ang babait. Siyempre, may natutulog sila doon, hindi yung mga baril nila nagkalat. Ang sarap, ang sarap ratratin. Lalo na yung yung feel na feel mo. Kaya nga, hindi ko kaya yung yung ginawa ng KOJC. Ang galing ninyo. Na, hindi ko kaya yon yung pasensya, na gano'n. Hindi ko kaya yun. Tama si Inday Sara na wala ako sa level nung level ninyo Wala pa ako sa level na yun, mapagpatawad, mapagpasensya. Okay, so yun. So thank you, Maki. Welcome to the channel. Panoorin mo lang yung mga vlogs, habol ka lang. Ganon din as do sa iba, Misa makatulog ka pagka wala kang pagka di matulog na lang. Okay. Maria Luz Dres, good evening, Sir Dado. Thank you. Magandang gabi. Si Karin Purog, look up Dado, Sir, from Hong Kong. Thank you. Hello, Hong Kong. Basti Boy, good evening, Sir. My snappy salute. Thank you.
Ay. Okay. Gandang gabi, sabi ni Conse Sion. Sion, oh. Gandang gabi, Shayin Ayaden. Sir, good evening po. Maraming salamat. Thank you for the heart. Jundi Montanya, greetings, thank you. Suset Tanaka, good evening, Sir Dada. Walang troll, ano? Kai, thank you for the wave. No side, magandang gabi ka. Watching from Leyte Province. Kamusta sa mga taga Leyte? Mag-form na kayo ng ano ninyo, barangay, guerrilla unit. Dumadami tayo talaga. Ang daming gusto sumali. Yung mga nagtatanong, paano sumali? Ganun lang. Mag-ano lang kayo, mag-form kayo ng barangay guerrilla unit. Because, kahit wala kami, ang concern ninyo, lakasan niyo yung loob nyo. Legal lahat yan. Because you are concerned na depensa niyo yung pamilya nyo. Hindi kayo sigurado magkagera tayo anytime. Pwede pa yung magkagera. So, bakit pumapayag ang gobyerno na mag-apply ka ng barel, mag-LTOP ka sa bahay? Pwede. O may permit to carry pa nga eh. So, there's nothing wrong. So, it is guaranteed by the Constitution na life, liberty, property, the government should protect it. That's why pinapayagan kayo na magkaroon ng armas sa bahay. Basta dumaan kayo sa proseso na mag-ano kayo, neuropsychiatric, etc. Mga testing, etc. requirements. So pagka ganun, may squad kayo, pwedeng mag-asawa, pwedeng mag-anak, or kapitbahay na katabing-katabi nyo. Di ba? So, may squad na kayo, okay, elect kayo kung sino squad leader nyo. And then, you do not stop there. Mag-increase kayo. Because in a barangay of 1,000 people, it's better to have 500 FGF members. In a barangay of 1,000 people, at least meron kayong 100 FGF members. That's a company size, okay yon. And then, pagka meron na kayong barangay guerrilla unit, tawag kayo, message kayo kay Commander Bukay, no? He's a 4-star general of our organization na Filipino Guerrilla Forces. Si Commander Bukay, Colonel Metran, na retired sa Armed Forces. So, dito, he's a guerrilla 4-star general, no? Dito sa atin kasi, pagka, may ranking tayo na sinusunod. So, yun. And then message nyo siya sa Facebook, message, and then, Metran Junior, Segundo Junior Metran, MacArthur yung kanyang profile picture. And then, sir, okay na ako, sir. Meron na akong 30 na kami o 100 na kami. And then he will link you up dun sa either kung municipal commander kung meron or the provincial commander. Kasi kompleto na tayo dito sa Itas eh. And then, yung ibang barangay nakukompleto na. So, okay na okay tayo. Yung mga question nyo, training. Hindi ako masyadong naano sa training. Kasi ang pinaka-training natin is yung actual na. Meron tayo naman training na i-upload ko doon sa channel. Mag-subscribe kayo doon sa Filipino Guerrilla Forces TV. Meron doon na-upload hanggang 28 na mga who, what, where, and how, no? And then yung training will happen in 1 month na panay actual na sundalo natin. Na yung mga important, no? Kunyari, hand-to-hand combat, isa yun, mga booby trap siguro, first aid, mga ganon. Marksmanship, sa barrel, mga ganon, side picture. Meron tayong mga commander na talagang instructor. Meron tayong mga demolitionist na commander. So, it's a matter of yung i-priority. Sa akin, priority is how to stay alive. No? How to kill the enemy. Pero pagka tinuruan kasi kayo how to kill the enemy, baka mamaya ma-traumatize kayo. Hindi kayo sanay na baka masiraan kayo ng ulo. Masiraan kayo ng ulo, no? Para na kayo natulala na. O ganyan na kayo, hindi na kayo makausap, no? Nakagano na kayo. O, tulala na. Kasi nakamatay ka. Tapos, ganyan-ganyan ka, may dugutong kamay mo. Nanginginig kang ganyan. Wala na, hindi ka na makausap. Ay, lost ka na nun. Ay, nako. So,
Yan. Kaya maganda, yung unang yung unang yung casualty is yung malayuan. No? Malayuan. Para, parang Air Force nga, sarap eh, kasi ang layo nila eh. Nandito sila oh, susugod na ganyan. Rocket. Tapos, dung dung bam 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 bam, bum ka na. Tapos nun, hindi naman nila nakikita yung NPA. Yung pala kami na yung tinatamaan. Walang yan. Sino kaya gagong piloto na yun? Kami binanatan eh. Kaya sabi ko doon sa mga bata eh, putang ina, pabagsakin nyo nga yan, gagong yan. O, tinuro kung paano magpabagsak ng helicopter. Hanip yan. No? Tapos yung debriefing, sabi ng piloto, Sir, butas-butas yung helicopter ko. Binanatan ako ng NPA. Kaya ako umusok eh. Hindi. Ako tawa ako ng tawa eh. Tawa ako ng tawa kasi kami yun. No, kita. Kasi hindi ko pwede sabihin dito, matututo yung mga rebelde. Okay. Tinuro sa US Ranger yun eh, paano magpabagsak ng helicopter ng kalaban. So, yun. Ang labi nating pinag-usapan. Josephine Gonzaga, good evening po Sir Capdado, Saudi Arabia is watching. Thank you, mga taga-Saudi. Magandang gabi sa inyong lahat, ha? Magandang gabi. Maria Coops, Tiempo Live, I am watching. Thank you, Maria. Thank you. Magandang gabi. Cheyenne Yaden, good evening, watching from Saudi po. O, kita nyo, maraming taga-Saudi, ha? Miss E. Hi sir, good evening po, watching from Muscat, DDS, OFW Warriors. Thank you. Kamusta na kayo? Saan yung Muscat? Miss E, thank you. Magandang gabi. Maria Luz, Dress, like, subscribe and share. Thank you. Ace English, hello po. Cap Dado, watching from Kazakhstan. Hanep, Hanep, meron parang Pilipino dun, ha? Ingat po kayo lagi. Ikaw mag-ingat dyan, ha? Salamat po sa magandang content ng vlogs nyo. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit hindi kami nawawala ng pag-asa. Panoorin nyo rin lagi si Colonel Metran. Panoorin nyo rin yan, si Commander Bukay, a.k.a. Commander Bukay, Colonel Metran. Okay din yan. Napaka yun eh. Sobrang makapilipino yun. Oh. Talo pa ako nun pagdating sa pagkamakabayan. Oh. Anti-corruption yun. Kaya nga nagsanib puwersa kami nung nagmukha kami tanga dun sa libingan ng bayani. Oh, bakit walang tao rito? sabi kasi ni Marlica, naun na eh. O sige, nag-ano pa ako, pinag-isipan ko pa eh. O sige, bukas, bababa na ako. Yung nasa session doon. Sige, pinag-isipan ko eh. Bukas, baba. Libingan ng bayani. Doon tayo. Makita kits, no? Punta si Colonel Metran. Pagdating, walang kukunti lang kami. Malang mukha. Para kaming tanga dito. Sabi ko, 53,000 naman yun ang kalibing dito, baka bumaon. Tapos, tayo na lang tayong gerila. Mukha tayong rito. Pagka magkakagera. Kasi at that time, ang lakas ng ugong na baka magkaupakan sa West Philippine Sea. Hindi handa yung AFP. Merong modernization pero we're not really there na we have 41 million, 50 million able-bodied Filipinos. They're not even trained, no? Not even organized. That's why, at least ngayon, meron na tayong pinagmamalaki. Meron tayong pinagmamalaki na kahit paano babangga kung magkaroon ng biglang gera. Okay, so a long way to go. Equipment, pero bago yung equipment, unahin natin food security. Kasi you can always run away from the enemy. No? You can always run away. You do not engage the enemy. Wala kayong barel o ganon. Pero may kutsilyo. Basta may kutsilyo, okay na yan. Kawayan nga, pwede na eh. Anything sharp. Lapis nga, pwede. Lapis, pwede. Chopsticks, pwede. No? Blade, pwede. So anything pointed. But ang you don't have to engage the enemy. Alis-alis, and then mahalaga pagkain. Kasi pagka, how do you survive? Dapat may pagkain. No? So yun.
Okay, nagmamatikas challenge ako, matikas challenge, you might as well, verify also. 83 weeks yun, kasi class 83 ako sa academy, kaya katuwaan lang, matikas challenge, no? 83 weeks ng paghahanda, give and take, kung ano yung pwedeng handa, additional budget yun, 500 per week, ganun. Kung ano yung mabibili nyo, sardinas, mga canned goods. Yung iba nga nakakaano nga sasabihin pa, sir, wala yung mga canned goods na yan. Hindi nga, kasi nga, pwede ka naman magtanim kung gusto nyo. Kaya nga lang, pagka-contaminated niya, nuclear fallout, patay ka. O, paano gagawin yun? Na-contaminate yung tanim nyo. O. Kaya nga ang dapat, yung delata, na yung gusto nyong kainin na delata, ako, preference ko, Spanish sardines, mga ganun ba. Tapos may kami, mga corned beef, mga meatloaf, mga maling, mga ganon. Ano pa ba? Ano ba yung inimba ko? Yung mga, bangus, o mga Spanish type nga na bangus, tapos mga pusit, no? Salmon, diba? Salmon ba yun? Mackerel, mackerel. O, si General Macanas, kaya naghahanap, hinahanap niya si Maki. Ano yan, nagpahinga lang yan. Maki, kamusta na? General Macanas. Nagpahinga lang yan. So yung kwento ko nga na kami kay Maharlika na, nauna. Punta kami doon, wala. Nag-form kami ng guerrilla. At least, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!